So yung tungkol po na misleading or anything negative, wala po, hindi po yung nangyari. And alam na alam po ng Pangulo ang tungkol sa programa. Hindi misinform si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa detalye ng PUV Modernization Program. Ayon sa chairperson ng Office of Transportation Cooperatives o OTC na si Jesus Ferdinand Ortega, sa pulong nila sa Malacanang noong December 12, nakita na nila ang kumpiyansa ni Pangulong Marcos sa programa at kabisado niya ang detalye nito. Nung umupo kami sa harap ng Pangulo, kitang-kita po namin sa kanyang demeanor, sa kanyang mata, the confidence tungkol sa programa. He knows the numbers, he knows about the program, and he was very confident in saying, hindi na tayo mag-extend. Kasabay ng naging desisyon ni PBBM na huwag nang palawigin ang consolidation, pinatitiyak niya sa mga ahensya pagbibigay ng tulong sa mga kooperatiba at tsuper na kukuha ng modern jeepney. He was still saying sa dulo, tulungan pa natin ang ating mga drivers, mga kooperatiba to improve further yung programa. At sinabi rin po niya, kailangan na natin to ibigay sa ating mga mananakay, sa mga commuters. Samantala, iginiit naman ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB at ng OTC na walang anomalya sa pagsusulong ng PUV Modernization Program. So wala po kaming nakikitang anomalya pag pakiusapan mo ang isang operator na sumama at makianib sa isang kooperatiba. Ang posible pong sinasabi nilang anomalya ay doon po sa pagpili ng mga sasakyan. Na in our time, wala pa naman ho kaming ganyang proyekto, and ang pagpili po ng sasakyan ay nasa mga kooperatiba po. Inuunahan ko na sila. Wala akong impluensya, hindi ako magsasabi, nasa kamay niyo yan. Ayon kay LTFRB Chairperson Teofilo Guadis III, aabot na sa 54 na modelo ng modern jeep ang accredited na ng Department of Trade and Industry na maaaring pagpilian ng mga kooperatiba. Del Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.